Magandang araw mga bata! Ako si Teacher Maika, ang makakasama ninyo ngayon sa pagtuklas ng bago nating aralin. Tara na at simulan na natin. Bago iyan, mayroon muna tayong sasagutan na aktibidad na pinamagatang tukuyin mo. Tukuyin kung suliranin ang binabanggit ng nasa larawan at solusyon naman kung ito ay nagpapakita ng kalutasan. Unang larawan. Pangalawang larawan. Pangatlong larawan. Pang-apat na larawan. At pang-limang larawan. Magaling mga bata! Ngayon, samahan ninyo ako sa pagtuklas ng bago nating aralin. Ngayong araw, tutukuyin natin ang kahulugan ng suliranin maging ang solusyon. Ano nga ba ang tinatawag nating suliranin? Ito ay maaari natin tawaging pagsubok o problema. Ang suliranin ay anumang bagay, pangyayari, issue o katanungan na kailangan lutasin, linawin at masolusyonan. At ang solusyon naman ay sagot sa isang katanungan, ang resulta ng isang proseso o ang kinalabasan ng isang issue. Ang sinagutan natin kanina ay ilan lamang sa mga halimbawa ng suliranin at solusyon na naobserbahan sa paligid. Ngayon, pagtuunan natin ng pansin ang kasalukuyang suliranin na kinakaharap ng ating bansa at ng buong mundo. Ito ay ang pandemya COVID-19. Ang COVID-19 ay isang sakit na sanhi ng coronavirus SARS-CoV-2. Inaapektuhan nito ang iyong baga, daanan ng hangin at iba pang mga bahagi ng katawan. Ang mga coronavirus ay mula sa isang malaking grupo ng mga virus na nagsasanhi ng mga karamdaman. Kabilang dito ang karaniwang sipon, Severe Acute Respiratory Syndrome or SARS, at ang Middle East Respiratory Syndrome or MERS. Ang SARS-CoV-2 ay unang natuklasan sa China at malamang nagmula sa mga hayop. Hindi pa rin malinaw kung paano naapektuhan ng virus ang mga tao. Ang virus ay nagmutate sa paglipas ng panahon dahil binabagayan nito ang mga tao. Ang ilan sa mga mutation na ito, gaya ng bagong anyong Delta, ay maaaring kumalat ng mas madali kaysa sa orihinal na virus at nagsasanhi ng mas malubhang sakit. Kabilang sa mga sintomas nito ay bago at lumalalang pag-ubo, lagnat, pangangapos ng hininga, masakit na lalamunan, pagbahing at tumutulong sipon, pansamantalang kawalan ng pang-amoy o na ibang panlasa. Ang mga simpleng hakbang na ito ay maaaring bagalan ng pagkalat ng virus at maprotektahan ka, ang iyong banwa at ang inyong komunidad laban sa COVID-19. Pagsunod sa health protocol. Kung ikaw ay may mga sintomas ng sipon, trangkaso o COVID-19, manatili sa bahay at tawagan ang iyong doktor o healthline ng libre. Bumahing at umubo sa singit ng iyong siko.
Magpanatili ng iyong distansya sa mga tao na hindi mo kakilala. Magsuot ng panakip sa mukha kung kailangan o kung mahirap, magpanatili ng pisikal na pagdistansya. Maglinis o magdisinfekta ng madalas na pinagsasaluhang mga ibabaw ng mga bagay. Palaging maghugas at patuyuing mabuti ang iyong mga kamay. Pangalawa, pagpapabakuna. Pangatlo, palakasin ang iyong pangangatawan sa pamamagitan ng pag-ehersisyo, pag-inom ng bitamina, at pagkain ng masustansyang pagkain. Tandaan natin na mahalaga ang presensya ng bawat isa. Pagtutulungan at pagkakaisa ang magbibigay kaginawan sa mundo at sa mga taong nakatira dito. Makialam sa mga suliraning na obserbahan sa paligid at magbahagi ng solusyon para makamit ang tinatanging layunin. Pagnilayan ang bawat sitwasyon at ibigay ang tamang sagot. Unang sitwasyon. Ikaw ay nasa pampublikong lugar, hindi mo na matiis ang kati ng iyong ilong dahil sa sipon. Ramdam mo na ikaw ay mababahing na anumang oras. Paano ang tamang pagbahing? A. Takpan ng kamay at ipuna sa damit. B. Dumistansyo sa tao at magbahing gamit ang tissue at itapon sa basurahan. C. Bumahing gamit ang bag. Ang tamang sagot ay B. Dumistansyo sa tao at magbahing gamit ang tissue at itapon sa basurahan. Pangalawang sitwasyon. May alin bumahing sa iyong harapan at nakalimutan nitong magtakip ng bibig. Ano ang iyong gagawin? A. Sampalin dahil sa mali nitong ugali. B. Pagsabihan na, "Ale, sige lapit ka pa." C. Umiwas na lamang at mag-disinfect para hindi na mahawa ang iba. Ang tamang sagot ay C. Umiwas na lamang at mag-disinfect para hindi na mahawa ang iba. Pangatlong sitwasyon. Panghuli ka sa mga nabakunahan kontra COVID-19. Pinaalalahanan ka ng doktor ng mga dapat gawin. Ano ang iyong gagawin pagkatapos mabakunahan? A. Sumali sa outing. B. Sundin ang payo ng doktor at magpahinga. C. Tumalo ng 3 beses. Swerte daw. Ang tamang sagot ay B. Sundin ang payo ng doktor at magpahinga. Pang-apat na sitwasyon. Mayroon kang hindi maintindihan tungkol sa impormasyon ng COVID-19. Ano ang dapat mong gawin? A. Maghanap ng factual source information. B. Mag-antay ng sagot sa kaibigan. C. Tumulala. Ang tamang sagot ay A. Maghanap ng factual source of information. Panglimang sitwasyon. Pawis na pawis ka at lagi kang sinisipon at bumabahing sa inyong bahay. Paano magkaroon ng preskong paligid? A. Palagi gumamit ng electric fan at aircon. B. Ugaliing maglinis ng paligid sa loob at labas ng bahay. C. Pumunta sa gubat. Ang tamang sagot ay B. Ugaliing maglinis ng paligid sa loob at labas ng bahay. Wow! Ang huhusay ninyo! At dahil dyan, sabay-sabay tayong lumundag, sumigaw, at humataw sa ating panibagong araling natutunan. At inyong natunghayan ang isa na namang masigla at makabuluhang talakayan sa asignaturang Filipino. Ako si Ma'am Maika, ang naging kasama ninyo sa araw na ito na nagsasabing, lamang ang may alam.